Ang sabi ng mga matatanda sa lugar namin, ang pinakamatinding sumpa raw ay hindi ang galing sa impyerno, kundi ang galing sa pagkakamali na hindi mo naman kasalanan. Alam niyo ba ang kasabihan na yon? Magandang araw sa iyo, Sir Paul. Gayon din sa mga nakikinig sa YouTube channels mo. Itago mo na lang ako sa alias na Jillian. Ang storyang ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay na buhay, personal kong karanasan. Nangyari ito isang dekada na rin ang nakalipas. Tandang-tanda ko, mag-iisang linggo pa lang noon simula nang ibalik sa amin ng krematorium ang abo ng tatay. Namatay kasi siya sa isang engkwentro bilang sundalo. Wala na kaming ibang natanggap kundi ang urn at ang larawan niyang naka-uniforme. At sa larawan na iyon ay kitang-kita na matikas siya na tila handang makipaglaban kahit sa kabilang buhay. Unang gabi pa lang matapos ihatid sa amin ang urn at larawan ni tatay, nilagay na namin ang larawan niya sa altara. Iyak ako ng iyak noon habang mag-isa kong pinagmamasdan ang larawan ng tatay ko. Nang maya-maya, para bang napansin ko na yung imahe ay para bang gumalaw. Napakunot-noo pa ako sa katinignan ito ng mabuti. Pero wala naman ako napansing kakaiba. Naisip ko lang noon baka nadala lang ako ng emosyon, pagod, pangungulila, kaya kung ano-ano na lang ang nai-imagine ko. Ngunit ng sumunod na araw, habang nasa kalagitnaan kami ng pananghalian ni nanay, bigla niyang nabanggit ang tungkol sa larawan ni tatay. Anak, tignan mo nga yung larawan ng tatay mo. Napadaan kasi ako ng altar kagabi. Para bang napansin ko na may kakaiba. Ano pong ibig niyong sabihin ay? Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, pero para kasing buhay yung larawan. Ewan ko ba? Unang kita ko pa lang sa larawan ng tatay mo nagsitayuan na yung mga balahibo ko. Nanahimik naman ako dahil sa narinig ko. Ngunit may bahagi rin sa akin na kinikilabutan. Bigla ko ring naalala ang mga naramdaman at nakita ko. Mukhang hindi nga lang guni-guni yun. Posible kayang gumalaw din ang imahe nung gabing yun? O baka pareho lang kaming nadala ni nanay sa kalungkutan, kaya kung ano-ano na lang ang napapansin namin? Malalim na napubuntong hininga ako noon dahil sa isiping yon. Matapos namin kumain ni nanay ay tinulungan ko siyang magligpit ng pinagkainan bago ako dumiretso sa altara. Sinuri ko rin ang larawan ni tatay at wala naman akong napansin na kakaiba. Makalipas ang ilang araw, inutusan ako ni nanay. Magpunta raw ako sa palengke, mamili ng mga kailangan namin. Medyo may kalayuan ng bayan sa baryo namin at kinakailangan mo pang sumakay ng jeep para makarating doon. Nakaupo ako noon sa tabi ng bintana. Marami ang pasahero sa loob kaya talaga namang siksikan. Habang binabaybay namin ang lugar, nahagip ng mata ko ang isang pamilyar na tao na nakasakay sa pinakadulong bahagi ng jeep. Tay? Halos mangyak-ngiyak na ako noon habang nakatitig sa lalaking kamukhang kamukha ng tatay ko. Nasa kandungan ng lalaki ang bag na pang sundalo. Nakakunot ang noon nito at tila ba may malalim na iniisip. Halos hindi ako makagalaw noon sa aking kinauupuan. Pakiramdam ko, nanigas ang buo kong katawan. Maraming katanungan ang nabuo sa isipan ko noong mga sandaling yon. Bakit may kamukha si tatay? Buhay pa ba ang tatay ko? Kaluluwa ba yun? Akmang tatawagin ko sana siya nang biglang huminto ang jeep. Tumayo si tatay at bumaba. Mukhang hindi ako nito napansin dahil diretso lang ang tingin niya sa labas ng jeep. Kaagad naman akong nagbayad noon at bumaba rin sa jeep. Iyak ako ng iyak habang palihim na sinusundan ng tatay ko. Sinundan ko siya hanggang sa isang iskinita. Dumaan siya sa isang maliit na gate. Binuksan niya iyon na parabang kabisado niya ang lugar, ang bahay. Nagtaka at nagulat na lamang ako
nang bigla siyang sinalubong ng isang babaeng buntis. Masaya silang dalawa. Nanatili lang ako nakatayo sa labas ng gate. Pinagmasdan ko sila. Napahawak pa nga si tatay sa balikat ng babae at pagkatapos masayang masaya niya itong niyakap. Kamusta ang lakad mo dyan? Dapat nag-iingat ka, lalo na sa ganitong oras. Baka mahuli ka ng asawa at mga anak mo. Malaman pang buhay ka. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko sa babae. Pagkatapos nun, pumasok na sila sa loob ng bahay. Mas lalo akong naguluhan noon. Halos wala na ako noon sa sarili nang tumungo ako sa palengke. Mali-mali pa nga ang mga nabili ko, kaya nang makauwi ako, sinermonan pa ako ni nanay. Hindi na ako nakaimik noon at nanatili lang akong tulala sa harapan ng larawan ng tatay ko. Gusto kong sabihin kay nanay ang lahat ng mga nakita ko. Naisip ko rin noon na maaaring si tatay talaga ang nakita ko. Ngunit may bago na siyang pamilya. Nang sumunod na araw ay may kakaiba na namang nangyari. Naglilinis ako noon ng larawan ni tatay sa may altar nang bigla na lamang nabasag ang salamin ng picture frame. Ang mas nakakagulat pa nga, hindi ko naman yung ginagalaw. Nanatili lang yon sa pwesto niya at biglaan lang din ang pagkabasag. Hindi ko na natiis pa. Kinausap ko na si nanay. Sinabi ko na sa kanya ang lahat-lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay tatay at maging ang mga kababalaghan na napapansin ko tungkol sa larawan. Nagulat nga rin ako nang malaman ko mula kay nanay na ilang araw na din daw siyang pinagpaparamdaman ng larawan. Meron din daw siyang kakaibang kutob dito. Dahil sa mga nangyari, napagpasyahan namin ni inay na humingi ng tulong sa mga manggagamot. Si Mang Kadyo ang napuntahan namin, ang kilalang albularyo sa kabilang dulo ng baryo. At doon namin nalaman na hindi pala talaga si tatay ang pinaglalamayan namin, kundi ibang tao. Marahil kaya raw siya nagpaparamdam ng ganoon. Ay nagalit daw ang taong namayapa dahil ibang katauhan ang pinalit sa kanya. Kaya sinumpa niya ang larawan ni tatay upang makaganti. Nalaman din namin na ang taong namayapa ay kasamahan lang din ni tatay sa kampo. Nang araw din na iyon, kinausap ng manggagamot ang kaluluwa ng namatay. Inalam namin ang tunay niyang katauhan at kung saan namin matatagpuan ang kanyang pamilya. Nang sumunod na araw, dinala namin ang abo ng taong namatay sa pamilya nito. At kinalabasan, matagal na pala nilang hinahanap ito. Binabalak din sana naming puntahan si tatay. Ngunit hanggang gate lang kami ng bahay nila dahil naabutan namin sila ni nanay ng bago nitong babae na naglalampungan sa labas ng bahay nila. Iyak ng iyak noon si nanay, kaya napagpasyahan na naming umalis. Simula rin ang araw na iyon, kinalimutan na lang namin si tatay at tinuring patay na, kahit na ang totoo ay may bago na itong pamilya. Nilibing namin ang kanyang larawan na isinumpa nga dahil kasumpa-sumpa naman talaga. At alam niyo ba, nabalitaan ko po Sir Paul na yung inasawang buntis daw ng tatay ko nakunan. Tapos silang dalawa daw nagkasakit. Tinubuan daw ng mga bulutong, ginalis, namayat, pero buhay pa naman daw. Ang sabi ng albularyo, malamang ang gumawa raw noon sa kanila ay yung kaluluwa na inilipusta nila. Buti nga sa kanya, sa kanilang dalawa, mga hayop sila. Ang lihim po na iyon ay sa amin na lang po ni inay. Hindi na po namin sinabi sa mga kapatid ko dahil mas lalo silang masasaktan. Kami, hanggang sa mga panahon na ito, wala na kaming balita sa tatay ko. Kung ano nangyari sa kanya, kung buhay pa ba siya, wala na kaming pake. Dito na lang po Sir Paul. Binabati ko kayong lahat. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan.